Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaprubahan na ang December 31 deadline ng franchise consolidation para sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Dina ang desisyon ng Pangulo at desididong ituloy ang tigil pasada bukas. Mga nagpakilalang dating miyembro ng religious group ni Apollo Quiboloy isiniwalat ang mga umano'y pang-aabuso sa samahan. Anak ng babaeng binaril sa loob ng Victory Liner bus, itinuro ng isa sa naarestong sospek na siyang utak ng krimen. 20 na nasugatan sa Marawi explosion. Nakatanggap na ng financial assistance mula sa lokal na pamahalaan. Seguridad mula sa AFP at PNP, ikokonsidera ng Mindanao State University, Marawi City. At pagbuo ng Task Force El Nino, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maibsan ang epekto nito. Una po sa ating mga balita, nahuli na ng mga pulis ang isa sa mga gunman sa pamamaril sa loob ng bus sa Nueva Ecija noong November 15. Ang sospek kusang nagbigay ng extrajudicial confession kung saan sinabi nitong inupahan sila ng anak ng babaeng biktima para ipapatay ang ina sa halagang 60,000 piso. Ito ang balita ni Lea Ilagan. With regard doon sa lumalabas siya na in-implicate siya doon sa case at kasama sa gathering ng mga evidence natin yung pag-establish lahat through case build-up. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang isa sa gunman sa pamamaril sa loob ng Victory Liner sa Nueva Ecija noong November 15. Ang suspect ay nakilalang si Alan De Los Santos, isang hired killer. Si De Los Santos ay naaresto noong November 20 sa Aurora dahil sa kasong statutory rape at sexual assault. Ayon kay Colonel Richard Caballero, inamin ito sa kanyang extrajudicial confession na Setyembre pa plinano ang pagpaslang sa mga biktima. According to sa initial na lumabas sa investigation, sometime September nag-start yung planning nila doon sa pagpatay. Yung motibo na tinignan natin initially doon sa investigation, nung nag-start tayo sa investigation, ay yung finding ng robbery at saka carnapping case ng victim na babae doon sa sarili niyang anak. At tapos yung mga other circumstances na sinabi ng mga kapatid ng biktima na babae patungkol doon sa pangyayari. At saka yung lumabas na rin sa video na nakita natin ninyo lahat na nagsasabi yung nanay na tinatanggalan ng karapatan yung sarili niyang anak doon sa mga properties niya. Ayon sa naarestong suspect, 120,000 pesos umano ang alok na bayad ng anak ng babaeng biktima para maisagawa ang krimen. Well, according dun sa confession niya, in the presence of his lawyer, ninarrate niya yung incident na together with his co-accused, pumunta sila dun sa bahay at accordingly nagbigay na ng one initial na payment in the amount of 20,000. Tapos nagantay na lang sila ng instruction until yung nangyari yung incident kung saan sumakay sila ng bus, tapos yung nakita natin sa video na in-execute na nila yung plano nila. Bunsod nito, sinampahan na ng kaso ng mga pulis ang gunman na si De Los Santos at 4 na iba pa. Today, we filed criminal complaint for 2 counts of murder against Alan De Los Santos and 4 others before the prosecutor's office of Nueva Ecija.
November 15, kitang-kita sa CCTV footage ang pamamaril ng dalawang suspect sa dalawang pasahero sa loob ng Victory Liner bus habang natutulog, bago mabilis na bumaba ang mga suspect matapos na isagawa ang krimen. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Huli sa entrapment operation ng isang nagpapanggap na Chief of Staff ni Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos. Ayon kay Secretary Abalos, bukod sa pagpapakilalang Chief of Staff niya, ginagaya rin umano nito ang kanyang boses para manghingi ng pera sa mga alkalde at gobernador. Sa katunayan, umabot na sa mahigit sa 150,000 pesos ang nakuha nito sa ilang mayor at governor. Ngunit paglilinaw ni SILG Abalos, wala siyang Chief of Staff na Larry Abalos ang pangalan at lalong hindi niya ugaling manghingi ng pera. Ang suspect ay sinampahan ng kasong identity theft in relation to cybercrime law, estafa at spoofing. Bukod sa nahuling suspect, ilan pa sa kasamahan nito sa sindikato ang iniimbestigahan na ng mga otoridad. I would like to take this opportunity sa mga nakikinig ngayon, kung may manghihingi sa inyong pera, na kung hindi government, marami ako nalalaman ng mga tao ng gobyerno ginagamit din ang pangalan. Usok-usok po ngayon yan. Isiniwalat ng isang senador ang ilang mga dati umanong miyembro ng religious group na pinamumunuan ni Apollo Kibuloy na nakaranas umano ng pang-aabuso. Tiniyak naman ng senadora na inimbidahan ang religious leader upang maging patas ang investigasyon sa Senado. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Nalikit na niyan. Minsan tatlo kami, nangaharana, mga beginners. Akala ko nga yung remittance na 150 araw-araw noong 99, malaki na yun. Most timer ko. Yung pala, tag 800, 1,000, hindi pa pala sa kontento doon. Testimonya ng dalawang nagpakilalang dating miyembro ng religious organization ni Apollo Kibuloy ang ipresenta ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros matapos umanong lumapit sa kanyang opisina. Isa rito si alias Jackson. Kwento niya, 15 anyos pa lamang siya nang mahikayat na pumasok sa isang youth camp kung saan pinagsulisit siya kasamang iba pang menor de edad. At nang hindi naabot ni Jackson ang kota, sampal umano ang inabot niya. Noong 2000, hindi ko malimutan, mahigit 50 yung pinalo doon sa gym. Alam mo yung pumapalo, yung parang papalo ng ahas? Paano mo nalaman na si Kibuloy yung nag-order nun at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, pinipilusit niya lahat. Sinasabi niya ganyan, na parusahan niya, tapos magagalit niya siya, tapos inuutusan niya yung ministro. 15 anyos lamang din si Arlene Stone nang dinala mula Davao papuntang Maynila para obligahing mamalimos. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. At kapag hindi sila nakabenta, mayroon din umanong parusa. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Ayon kay Senator Hontiveros, meron ding umanong tinatawag na innermost circle kung saan inoobliga umano ang mga miyembrong babae na magserbisyo kay Kibuloy. Paghahanda ng kanyang pagkain, paglilinis o paglalaba ng kanyang mga damit, pero pati pagpapaligo sa kanya at saka pagmamasahe sa kanya. At sila daw ay inoobligang magkaroon ng sexual relations kay Kibuloy. Nagpakita rin ng screenshots ang senadora mula sa kanilang informant kung saan nakasaad ang mga utos gaya sa pamamalimos at parusa sa mga lalabag. Ngayon, taon lang po ang screenshot na ito. So this is still happening. This is human trafficking.
Suportado ng mambabatas kung maghahain ng reklamo ang mga tetestigong biktima at mga grupo laban kay Kibuloy bilang tiwala ito na hindi umano malayong mangyari sa religious leader ang nangyari kay Senior Aguila. Kabilang sa tinitingnang resulta ng senadora ay ang pagsuri sa mga batas laban sa human trafficking at pagpapatupad sa mga batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan at kabataan. Tiniyak ni Senator Hontiveros na kanya ring iimbitahan sa pagdinig ang religious leader. Nanawagan din ng senadora sa Department of Justice o DOJ na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin o ILBO laban kay Kibuloy para mabantayan ang posibleng paglabas nito ng bansa. Sinisika pa ng UNTV News na makuha ang panig ng kampo ni Kibuloy. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinestyon ng kampo ni Apollo Kibuloy ang planong investigasyon ng Senado kaugnay ng mga aligasyong human trafficking at sexual abuse laban sa religious leader. Ayon kay Atty. Ferdinand Topacio, hindi umano dapat sa Senado iniimbestigahan ang issue dahil hindi umano ito magiging patas. Hinamon nito si Senador Risa Hontiveros na idulog sa hukuman ang issue. Ang ginagawa po ni Senator Risa Hontiveros ay isang panlilinlang. Siya ay aking hinahamon kung tingin mo matibay ang iyong mga testigo, makatotohanan ng sinasabi nila, bakit hindi mo dalhin sa hukuman kung saan patas ang laban, may due process? Bakit gusto mo sa Senado ang paglilitis? Sapagkat sa Senado, lamang na lamang ka, agrabyado kami. Ito ay bahagi ng pattern ng panggigipit, panghaharas sa SMNI at sa mga kawani nito sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Kibuloy. Inalis na ng House Committee on Legislative Franchises ang detention order sa SMNI host na sina Jeffrey Celis at Lorraine Badoy. Sa pamamagitan nito ng unanimous vote ng House Committee, bunsod ng humanitarian reasons. Ang desisyon po ay sila po ay papalayain at on humanitarian reasons. Na sila po ay kapaskuhan. May sulat naman po tayo galing kay Eric na sila humingi ng paumanhin sa kanyang ginawa. At nasa committee secretary. At meron naman po siyang complied po rin po siya sa pangalan na hiningi po natin na kanyang source sa Senado. At I told him that he mentioned that to me in confidence, no? And I stand by that. No? Samantala, inihain sa Kamara ang House Bill number 9710 na layong bawiin ang legislative franchise na ipinagkaloob sa Suara Sug Media Corporation na mas kilala sa tawag na Sunshine Media Network International o SMNI. Bunsod ito ng mga umano'y paglabag ng estasyon sa mga probisyon ng prangkisa nito. Inihain ito sa Kamara ni One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Tuloy na ang December 31 deadline ngayong taon para sa franchise consolidation ng mga tradisyonal na jeep at UV Express na bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mariin namang kinondena ng Transport Group na Piston ang desisyon ng Pangulo at iginiit na hindi sila magpapapigil sa isasagawang tigil pasada sa Huwebes. Ito ang balita ni JP Nunez. Marin natin kinukuntina itong pahayag ng BBM na hindi na niya pagbibigyan yung ating public transport. Na sinasabi nga niya na wala nang extension, ano? Dismayado ang Transport Group na Piston sa naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituloy na sa darating na December 31 ang deadline ng franchise consolidation ng mga tradisyonal na jeep. Sa post ni PBBM sa social media platform na X, sinabi nito na nakausap na niya ang mga transport office officials at napagdesisyonan na hindi na palalawigin pa ang deadline. Ayon sa Pangulo, 7
70% na ng mga operator ang tumugon sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Para kay PBBM, hindi na dapat pang maantala ang programa dahil mayorya naman ng mga operator, bangko, financial institutions, maging ang publiko ay sang-ayon dito. Ayon naman kay Piston National President Modi Floranda, nangangahulugan lamang ito na talagang hindi nakikinig ang gobyerno sa kanilang mga hinaing kahit pa magdudulot ito ng transport crisis. Sa 30% anyang naiiwan na mga unconsolidated franchise, karamihan sa mga ito ay mga tradisyonal na jeep na bumibiyahe sa National Capital Region. Kaya naman kung tuluyan silang mawawalan ng karapatang bumiyahe, libo-libong mga tsuper anya ang mawawalan ng trabaho at libo-libong mga pasahero rin ang mawawalan ng masasakyan. Ang katumbas yan ay ito ay mga mahigit na 50,000 na mga tsuper at 25,000 na mga operator ang mga madadagdag na mawawala ng hanap buhay. Dahil dito, hindi na magpapaawat ang grupo at itutuloy na ang 2 araw na nationwide transport strike na gagawin sa December 14 at 15. Ayon naman sa grupong Manibela, bukas maaari silang magdesisyon kung sasama rin sa tigil pasada sa Huwebes at Biyernes. Gaya ng grupong Piston, tinututulan rin ng Manibela ang deadline ng franchise consolidation sa December 31. Samantala, para naman sa United Transport Consolidated Entities of the Philippines, sang-ayon sila na hindi na ma-extend pa ang deadline lalo't 2017 pa nasimulan ang programa at ilang ulit na rin itong pinalawig. Dapat na anilang magkaroon ng pagbabago sa mga pampublikong transportasyon upang makapaghatid ng maayos at mas komportableng biyahe sa mga pasahero. Ang gusto ng pasahero pati, air condition na. Halos hindi na nila sinasakyan ng mga lumang jeep. Tinatangkilik kayo yung mga pasahero namin, yung mga air condition jeep, kaysa kayong mga lumang jeep. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isusulong ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkakaroon ng charter change sa susunod na taon. Tiwala naman ng Senior Deputy Speaker ng Kamara na si Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales na uusad ang pag-amyenda sa konstitusyon sa 2024. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I believe 2024 will allow us again to revisit the whole issue of the Constitution because I think it's timely that we revisited. Ipinagmalaki ni House Speaker Martin Romualdez na natapos na ngayong 2023 ng Kamara ang mga prioridad nitong panukala. Kaya sa susunod na taon, kabilang sa pagtutuunan ng pansin ng House of Representatives ang pag-amyenda sa saligang batas o charter change upang maisulong pa ang pag-unlad ng ekonomiya. Ayon kay Representative Romualdez, target maging legasiya ng Kongreso ang Chacha. And of course, to make sure that the economic provisions are backed up, we would have to also have a story of continuity in government. So that I'd like you to know that we'll be studying this over the break, and perhaps there might be some initiatives even during the break that would prepare us for the ensuing year, and perhaps what could be our legacy in the 19th Congress, which is to review and revisit the 87th Constitution and make it more attuned and sensitive and responsive to the times. Samantala, ang Senior Deputy Speaker naman na si Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales, itutulak pa rin ang pagpapalawig ng term limit ng elected politicians kabilang na ang presidente at lokal na opisyales sa target na Chacha. Inihain ng mambabatas ang mga kaugnay na panukala sa mga nakalipas na kongreso. Kumpiyansa naman itong susulong ang panukala bago pa man ang susunod na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. For me, the term limit is 5 years, 2 terms, and there is a re-election for the president. And from the governor down the line hanggang Sangguniang Bayan member, kapareho po natin 5 years to election. Tiwala rin ng mambabatas, hindi mahadlangan ng Senado ang panukala, lalo na't hindi sila maapektuhan ng isusulog na term limit. Gayun din, dahil People's Initiative ang gagamiting paraan upang maisulong ang pag-amyenda sa konstitusyon.
bagong konstitusyon ng bagong Pilipinas. So, paano ka magtatrabaho kung bagong Pilipinas kung luma yung ating konstitusyon? Kaya that's our objective. Our objective is bagong konstitusyon ng bagong Pilipinas. 3 ang paraan upang amyendahan ang konstitusyon, kabilang na dito ang Constituent Assembly o CONAS. Dito ang House of Representatives at Senate ang bubuo ng konstitusyon at pagbobotohan ng mga miyembro ng Kongreso. Sa Constitutional Convention o CONCON naman, maghahalalang publiko ng mga kinatawan ng iba't ibang lugar at sektor na babalangkas ng konstitusyon. Samantalang sa People's Initiative, maaari ang panukalang amendment sa pamamagitan ng petisyon na hindi bababa sa 12% ng kabuuang bilang ng registered voters. Ito ang inisyatibong isinusulong ng liderato ng Kamara kaugnay ng pag-amyenda sa konstitusyon sa usaping pang-ekonomiya. We will highly recommend that we embark on a people's initiative to cure this impasse, so to speak, on how we vote. And I hope that we can undertake this as soon as possible so we could have some clarity on the procedures. So we would like to amend the Constitution vis-a-vis how we procedurally amend the same. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. Sa first regular session ng 19th Congress na ipasa ang isang panukalang naglalayong amyendahan ang 1987 Constitution sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Sa resumption na ba ng sesyon sa 2024, maghahain ng panibagong resolusyon kaugnay nito o gagamitin bilang benchmark ang Resolution of Both Houses o RBH No. 6. Samantala, agad namang nagpahayag ng pagtutol sa planong Chacha ang Bayan Muna. Ayon kay Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares, hindi solusyon ng pag-amyenda sa konstitusyon dahil hindi nagmula sa saligang batas ang kahirapan. Hindi rin anya uunlad ang bayan kung hindi mareresolba ang katiwalian, kawalan ng lupa at suporta sa magsasaka at kontraktualisasyon kahit 10 beses mag-Chacha taon-taon. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang paghahanda ng Marcos government sa banta ng matinding epekto ng El Niño phenomenon sa mga susunod na buwan. Ngayong araw, tinalakay sa Malacanang ang mga hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng El Niño National Action Plan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Strong ang indication ng El Niño, so we have to prepare. Nagpatawag ng pulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa mga kinaukulang opisyal ukol sa El Niño National Action Plan. Layo nitong mai-update ang plano ng pamahalaan dahil sa banta ng matinding epekto ng El Niño phenomenon sa bansa. Ayon kay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum, 77% ng mga probinsya sa bansa ay may potensyal na makaranas ng tagtuyot sa katapusan ng Mayo sa susunod na taon. Bunsod nito, iniutos ng Pangulo ang paglikha ng Task Force El Niño upang malunasan ang epekto nito. Pangungunahan ng Task Force ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nakapaloob sa action plan ng administrasyon ang mga hakbang para matiyak ang water, food at energy security sa bansa. Ayon kay Secretary Solidum, nais ng Pangulo na mas maging mabilis, realistic ang hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng El Niño, kung saan inaasahan na mas titindi pa ang epekto nito sa mga susunod na buwan. Ang utos ni President would be to categorize actions into short and medium. Yung short, kaagad-agad. Yung madali, we have to be realistic. So marami namang talagang nakaplano at ginagawa na. We just have to make sure that the coverage would also expand according to the forecast. Ayon naman kay National Irrigation Administration Administrator Eduardo Eddie Guillen, malaking tulong ang dagdag sa kanilang pondo na aabot sa 30 billion pesos para sa kanilang hakbang para matulungan ang mga magsasaka sa epekto ng El Niño. Ayon sa NIA Chief, dahil sa dagdag na pondo ay makakapagpatubig sila ng dagdag na 30,000 hektarya ng sakahan. Sa kabuuan ay nasa 1.2 million hectares na ang mga sakahan sa bansa na may maayos na patubig. So kung titignan mo, dapat ang yung nakapisman ng NIA ay nasa 1.6 million na tayo. So nasa 300,000
mahigit yung it's either under repair, under restoration, or converted na. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nangangamba ang isang grupo ng mga magsasaka na posibleng patuloy pa ang pagtaas ng presyo ng bigas. Ngunit ayon sa Department of Agriculture, may inaasahan silang darating na mga imported rice na pipigil sa pagsipa ng presyo nito. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Siguro mga 2 weeks namin ginawang 15 pesos pero wala parang nalugi kami kasi wala masyadong bumibili. Ayun ang ginawa. Binalik namin sa 12 pesos. Nagtaas na ng presyo ng kada order ng kanin sa karinderya nila Aling Beverly sa Quezon City. Kailangan umano nila itong gawin dahil tumaas rin ang bili nila sa bigas. Ngunit ayon sa Federation of Free Farmers, posibleng umabot pa sa 60 pesos ang presyo ng well-milled rice. Mula nang alisin ang price cap, ay nasa 5 hanggang 10 piso na ang itinaas nito sa mga pamilihan. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, maabot na sa 55 ang presyo ng local well-milled rice habang 58 naman sa imported. Ayon sa grupo ng mga magsasaka, nasa 30 piso na ang bilihan ngayon ng tuyong palay. Kung sa presyo ng palay at 30 pesos, it's very possible that some of the rice will be sold at 60. Kung may mas mababa mang presyo ng palay, mahal na rin itong naibebenta dahil sa mataas na presyo ng imported rice. Pero kung may murang bigas nila na papasok ay posibleng mapigilan ang pagtaas ng presyo nito sa mga palengke. Yung local traders, nakikita nila na mahal yung imports na either kukunti lang ang papasok o kaya kung pumasok man siya, mahal. So mas matapang sila na itaas yung presyo ng domestic rice. Ayon sa Department of Agriculture, bukod sa magandang ani ng lokal na produksyon, ay makatutulong din sa pagpapanatili ng presyo ng bigas ang importasyon. Umaasa kami na sana hindi aabot kasi kagaya na sinasabi namin, okay naman yung supply natin in terms of local production at saka imports. May inasahan pa nga tayo na additional imports coming in ngayong December coming from India. So we are hoping hindi aabot ng 60. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaantabayanan pa ng Department of Foreign Affairs ang ibibigay na updates ng ating mga ambassador sa Oman at Qatar kaugnay sa pagpapalaya ng Filipino seafarers na hawak ng Houthi rebels sa Red Sea. Ayon kay Robert Ferrer Jr., Acting Senior Special Assistant ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs, ang dalawang nasabing bansa ang aktibong namamagitan sa negosasyon. Sa ngayon, tahimik na tinatrabaho ng mga opisyal ng pamahalaan ang pagpapalaya sa mga ito. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihatid po sa atin yan ni Jovic Berhos mula sa London. Magandang hapon, Jovic. Diyan ba sa UK, humupa na ang mga labor union sa paghiling ng dagdag benepisyo at kawani sa kanilang sektor? Yes, June, magandang gabi. Laganap pa rin ang pagsasagawa ng industrial action ng iba't ibang sangay ng labor sector dito sa United Kingdom. Ang malaking dahilan nito ay ang paghiling ng mga empleyado ng karagdagang sahod mula sa kanilang mga employer. Ayon sa Strike Action Calendar website dito sa UK, nakaschedule na mag-strike ngayong araw ang United Union, ang Public and Commercial Services Union at ang Yokes Net-a-Porter GMB Union. Samantala, dun sa susunod na linggo ay nakatakda muling magsagawa ng kilos protesta ang mga junior doctors na nakatrabaho sa National Health Service o NHS. Alright. Jovic, ibigay mo na iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Isinusulong ng Auto Workers Union ang karapatan ng mga empleyado laban sa car makers sa buong Estados Unidos. Pinagbabawalan umano ang kanilang mga manggagawa
na sumali sa Union. Ito ang balita ni Jeffrey Paul. Right now, thousands of workers at 13 auto companies are fighting for a better life with the UAW. Nagsampa ng kaso ang United Auto Workers o UAW laban sa management ng Honda, Hyundai at Volkswagen dahil sa ilegal na pagbabawal sa mga trabahante nito na mag-organisa upang sumali sa union. Sa pahayag ng isang trabahante ng Honda sa Indiana, USA, pilit na pinaalis ng management nito ang mga stickers ng union sa mga kasama nito. Kinumpiska naman ng management ng Hyundai sa Alabama ang mga materyales ng union at pinagbawalan ang mga manggagawa nito na mamahagi ng mga flyers sa kanilang lugar. Gayon din, binantaan di umano ng Volkswagen sa Tennessee ang mga empleyado nito at pinagbawalan na talakayin ang anumang patungkol sa pagsali sa union ng mga auto workers. Ayon sa UAW, ang lahat ng ito ay illegal na pagbabawal at kailangang magamit ng mga trabahador ang kanilang karapatan na makasali rito upang maprotektahan ang kanilang sarili. Nagdulot din ito ng paglulunsad ng kampanya ng libu-libong non-union auto workers laban sa mahigit 100 automaker sa buong Estados Unidos. Samantala, ay naman sa mga carmakers, ginagalang ng mga ito ang karapatan ng kanilang mga empleyado at sinabing mag-iimbestiga ang mga ito ng naaayon. Jeffrey Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natagpuan ng mga researcher mula sa Royal Tyrrell Museum of Paleontology ang huling kinain ng Tyrannosaur fossil na nakapreserve sa stomach cavity nito. Ito ang unang pagkakataon na may natagpo ang laman sa tiyan ng isang Tyrannosaur. Ang Tyrannosaurs ay malalaking predatory species na naglakbay sa Alberta at North America noong panahon ng late Cretaceous. Bagaman halos pareho ang pangalan, ang Tyrannosaurus ay nauna kaysa sa Tyrannosaurus rex o mas kilala sa tawag na T-Rex. Ang nadiskubring Tyrannosaur o Gorgosaurus bilibratus ay tinatayang may bigat na 350 kilograms at aabot ng 4 na metro ang haba. Nasa 900 seals at sea lion ang nasawi sa kumakalat na bird flu sa Brazil. Ginagawa ng mga otoridad ang lahat upang maiwasan ang patuloy na pagkalat ng sakit na ito. Ito ang balita ni Azel Kaisi. Kailangan agad ma-isolate ang ibang mga hayop lalo na ang commercial poultry flocks sa mga nahawakan ng avian flu sa Brazil. Ito ay matapos makumpirma ang hindi inaasahang pagkalat ng highly pathogenic avian influenza o HPAI sa southernmost state ng Rio de Grande do Sul sa Brazil. Kinumpirma na ng mga otoridad sa estado ang 942 sea mammals na nasawisanhi ng kumalat na virus. Ayon naman kay oceanographer Silvina Bota ng Rio Grande Federal University, ang mga napag-alamang namatay dahil sa nakahahawang sakit ay dapat umanong ilibing agad o sunugin sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang pagkalat nito sa iba pang mga hayop maging sa tao man. Unang naiulat ang pagkakaroon ng HPAI sa Brazil noong Mayo at gumawa na ng preventive measures ang pamahalaan upang hindi tumuloy ang pagkalat ng nakahahawang sakit sa mga commercial poultry farms at maiwasan ang outbreak. Ito ay dahil ang Brazil ang top chicken exporter sa mundo at kung may sakit ang mga hayop ay maaaring magsimula ito ng export bans kontra sa bansa. Bukod sa mga ibon, mabilis na rin kumalat ang virus sa ibang mga hayop. Nakapag-report ang Agriculture Ministry ng 148 HPAI outbreaks sa Brazil, kaya naman nagdeklara na ng health emergency sa bansa upang makontain ang sakit. Sa ngayon, hindi pa rin tinatawag na endemic ang sitwasyon na ito sa bansa. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging sentro ng atensyon sa taunang United Nations Climate Talks si Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva. Ito ay dahil sa ipinangakong lalabanan ang deforestation at gagawing environmental leader ang Brazil
deal. Subalit sa United Nations Climate Summit o COP28 sa Dubai, inanunsyo ni President Da Silva na sasali ang Brazil sa OPEC Plus, isang grupo ng malalaking bansa na nag-export ng langis. Ayon sa Pangulo, kapag nakapasok siya sa OPEC Plus, hikayatin nito ang mga oil-producing countries na mag-transition sa green energy. Nilinaw naman ng Brazilian President na observer lamang ang kanyang bansa sa OPEC at hindi full member. Naitala ang pinakamadugong bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza dahil sa patuloy na pambobomba sa pinakamalaking southern city na Khan Yunis. Samantala, pinaghahandaan naman ng United Nations na pagbotohan ang isang ceasefire resolution upang mapigilan ang giyera. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. Patuloy ang matinding labanan sa pagitan ng Israeli forces at Hamas sa Gaza. Nagbanta rin ng militanteng grupo na walang matitirang buhay sa 137 na hostages kung hindi susundin ng Israel ang kanilang demands tungkol sa pagpapalaya ng Palestinian prisoners. Nagresulta naman ang opensiba ng Israel ng pagkasawi ng mahigit 18,000 Palestinians at nasa 50,000 ang sugatan ayon sa tala ng Gaza Health Ministry. Sa gitna ito ng lumalalang humanitarian crisis sa Gaza Strip, kaya naman bumisita sa Rafah border crossing ang United Nations o UN Security Envoys kung saan nakita ang kalunos-lunos na sitwasyon sa Palestinian enclave. Ayon sa UN officials, 1.9 million ang mga Palestinians ang kasulukuyang displaced at daan-daang libong mga tao ang namamatay sa gutom at lamig. Bagamat patuloy ang pagpasok ng humanitarian aid, hindi pa rin ito nagiging sapat. Kaya naman magkakaroon ng botohan sa UN General Assembly kung saan 193 member state nito ay walang veto power upang isulong ang humanitarian ceasefire sa war-stricken enclave. Noong nakaraang linggo, ginamit ng Estados Unidos ang kanilang veto sa panukala ng UN Security Council na immediate ceasefire ng giyera. We've made clear that while we support humanitarian pauses, we think a ceasefire that would allow the leadership of Hamas that plotted and planned October 7th to continue to carry on in Gaza and plan future attacks is one that's unacceptable. Bagamang walang bisa ang mga resolusyon ng General Assembly ng UN, meron itong political weight at nagpapakita ng pananaw ng mga bansa. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa London, United Kingdom, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Naghain ng resolusyon ang Provincial Board ng Palawan bilang pagsang-ayon sa panawagang pauwiin na si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian. Ayon sa Provincial Board, paraan din ito ng pagkondina sa palaging pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ito ang balita ni Andy Pagayona, live. Andy, ito bang resolusyon ay plano nilang isumite sa Department of Foreign Affairs o idediretso nila ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Jun, magandang gabi. Wala pang binabanggit ang Provincial Board kung itong resolution ito ay isusumite nila sa Department of Foreign Affairs. At isa yan sa inaantabayan na natin itong ilalabas ng Provincial Board. Isang resolusyon nga ang inihain ng Provincial Board ng Palawan bilang pakikiisa sa pagtutol sa patuloy na pambubuli ng China at panghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay Board Member Roseler Pineda, sa pamamagitan nito ay maipapakita ang pakikiisa ng mga Palawenyo na tutol sa maling aksyon ng China. Expression is in relation with the incident again happened in the West Philippine Sea, yung patuloy na panghaharas ng ating kaibigang mga Chinese, Mr. Chairman, na in return wala ho talagang magawa ang ating
parte, no, bilang Pilipino. So sa ganitong panawagan, Mr. Chairman, ay isang paraan at ito isang manifestations ng Palawenyo, isang sentimento na maipaabot natin na tayo ay patuloy na tumututol sa ginagawang lagi ng ating counterpart. Dagdag pa nito, ito ay isang paraan din na maipaabot ang pagsuporta ng mga Palawenyo sa panawagan ng isang mambabatas na pauwiin na sa kanilang bansa si Ambassador Huang Zilian sa China. So kaya tayo nag-come up uli sa panawagan na suportahan ang pagtanggal ng kanilang ambassador sa Pilipinas. Ayon sa mga mambabatas sa Palawan, hindi katanggap-tanggap ang aksyon ng China sa Pilipinas. Ito lamang din umano ang nakikita nilang paraan para tutulan ang mga maling hakbang na ginagawa ng China sa Pilipinas. Ito'y kasunod ng panibagong harassment ng China sa barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc at sa Ayungin Shoal. Sinundan pa ito kahapon ang paghabol ng China sa barko ng atin ito koalisyon at sa ginawang shadowing. Sang-ayon naman ang ilang mga mambabata sa resolusyon na inihain sa sesyon kanina sa sangguniang panlalawigan. Yan muna ang ating latest. Balik sa June. Andy, nung nakalipas ba na ginawang caravan ng atin ito coalition, nagbigay din ba ng suporta ang Palawan Board sa mga nagpunta dyan ng mga volunteer? June, sa ngayon wala pa tayong wala pang inilalabas din ng provincial board dahil kanina lang din sila naglabas ng resolusyon. Ito patungkol nga dito sa pagsuporta nila doon niya sa hinaing at dito nga sa inilabas na maaring itong ambassador ng China ay pauwi na. Pero doon sa binabanggit mo, June, kung may suporta sila dito sa ginawa ng atin dito coalition, ay isa yan sa inaantabayanan pa natin, June. No, pero sa mga mangingisda na apektuhan dyan sa Palawan, meron bang naibibigay na tulong ang provincial government doon sa mga naapektuhan na fishermen? Yes, June, lagi namang sinasabi ng provincial government na itong ating mga mangingisda ay makakaasa na laging tutulungan ng provincial government ng Palawan, lalo na yung mga apektado dahil nga dito sa ginagawa ng Chinese na pambubuli, partikular sa ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Maraming salamat, Andy Pagayona. Gisingin ang kamalayan ng taong bayan. Ito ang isa sa mga layunin ng mga volunteer na sumama sa civilian caravan na nagpunta sa West Philippine Sea upang mabigay ng regalo at supply sa frontliners at mga mangingisda. May plano na rin ang atin ito coalition kung kailan sila babalik sa lugar. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ako po bilang mangingisda, gusto kong makita yung sitwasyon ng mga frontliner natin na nandyan sa Ayungin Shoal. Yung mga pamilya nila, kung ano ba ang sitwasyon nila doon. Yun ang gusto nating makita eh. Mangingisda si Maureen Ignacio at ang kanyang asawa mula sa Morong, Bataan. Hindi man siya nakakalaot ng hanggang Scarborough Shoal. Dama niya ang bigat ng sitwasyong kinakaharap ng ating mga kababayan na nagpupunta sa West Philippine Sea upang mangisda. Kaya nais niyang makita ang tunay na sitwasyon ng mga frontliner na nagsasakripisyo upang protektahan ang teritoryo ng ating bansa. Si RB na mula sa Palawan, kasama sa mga pangunahing apektado sa pag-angkin ng China sa buong West Philippine Sea. Dismayado man siya at naiinis sa nangyaring pag-atras ng civilian caravan dahil sa ipinakitang intimidasyon ng mga barko ng China. Umaasa siyang dahil dito ay mas marami pang Pilipino ang makikibahagi sa kanilang ipinaglalaban para sa bansa. Kasi palagi po ang nakikita natin yung puwersa po ng bansa.
at hindi natin bihira natin makita yung mamamayan. So nakikita natin yung mangingisda, ngayon nakikita natin yung mga Palawenyo na tumatayo. So I think full force na rin tayo kahit paano. Ang magpinsan na sina Alham at Aljan mula sa Mariahangin, Balabac, Palawan, takot nang pumalaot sa West Philippine Sea dahil sa pambubuli ng China, kaya nais din nilang ipakita ang kanilang pagsuporta bilang kabataan sa mga mangingisda at frontliner sa West Philippine Sea. Bilang isang kabataan po, nagpapakita po kami ng suporta na sinasakop na po yung isla na dapat sa atin. Ay nais po namin na ipakita yung suporta namin. Mangingisda lang din po talaga ang aming hanap buhay. Kasi hindi po malayo yung nararanasan ng ating mga kababayan dito sa West Philippine Sea na hindi sila makalaot kasi doon po talaga sa amin is ganito rin po mismo yung nangyayari sa aming lugar. Si Maureen, RB, Alham at Aljan ay ilan lamang sa mga civilian volunteer na sumama sa Atin Ito Caravan. Umaasa sila na sa pamamagitan ng kanilang pagsuporta sa caravan, makakapaghikayat sa iba pang Pilipino na manindigan para sa teritoryo ng bansa. Biguman ang grupo na tuluyang mapuntahan ng Lawak Island at madaanan ng Ayungin Shoal. Nagtagumpay naman sila para gisingin ang kamalayan ng publiko sa tunay na nangyayari sa West Philippine Sea. So nakita naman natin talagang we're trying to raise awareness din sa ginagawa ng China and get the support of more Filipinos through creative means tsaka yung mga mapayapang paraan ng kampanya. Plano rin ng Atin Ito Coalition na muling magsagawa ng civilian caravan sa summer season sa susunod na taon. So we're hoping to really look at various strategies na we can involve more Filipinos, anumang mga sektor niyan, artist man, business sector, kabataan, fisher folk. So abangan natin yung mga susunod na activities that hopefully will get more fellow Filipinos on board. Ang ginawang pangaharang na ito ng mga barko ng China sa TS Kapitan Felix Oca ay patunay na hindi lamang ang mga barko ng pamahalaan ng Pilipinas ang kanilang binubuli, kundi maging ang mga civilian vessel na nais lamang maghatid ng tulong sa mga mangingisda at mga tropa ng Pilipinas na nagbabantay sa mga bahura sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Pinagkalooban ng financial assistance ng lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur ang 20 nasugatan sa pagpapasabog sa Dimaporo Gymnasium sa Marawi City noong December 3. Samantala, ikukonsidera naman ng pamunuan ng Marawi State University ang hiling ng mga estudyante na ang mga sundalo at mga pulis ang magbantay sa universidad. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Yung mga nandito, iba yun. Yung 15,000 na yung Hemisphere Primary. Nakalabas pa sila, pagbili tayo ng 15,000. Yung iba na medyo konti lang yung sugat, nagbigay tayo ng 10,000. Nakatanggap na ng financial assistance mula sa lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur ang 20 individual na nasugatan sa pagpapasabog sa Dimaporo Gymnasium sa Marawi City noong December 3. 15,000 piso ang tinanggap ng mga nagtamo ng maraming pinsala habang tig 10,000 piso naman ang mga nagkaroon ng minor injury. Nauna nang tumanggap ng tig 100,000 piso ang mga kaanak ng 4 na nasawi habang 50,000 piso naman sa mga kailangang operahan. Narinig din natin na sinabi ng APF na may 1 million from Vice President Inday Sara para sa hospital bill. Samantala, ikinukonsidera ng MSU Marawi City ang hiling ng mga estudyante ng mga sundalo at pulis ang magmantene ng seguridad sa universidad upang maiwasan na maulit ang insidente. Ngunit kailangan pa niya ng masusing konsultasyon. We defer to the judgment of the AFP and the PNP on this matter since this falls within their expertise and the area of responsibility. Ayon kay Attorney Panti, kung kinakailangan ay maaari anyang manatili sa campus ang augmentation force ng PNP at AFP. Subalit pwede rin anyang umalis na kung sakaling ma-stabilize na ang sitwasyon sa lugar.
Sa ngayon, wala pa umanong konsensus kung gagawing permanente ang presensya ng mga sundalo sa loob ng campus. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naghain kahapon sa Supreme Court ng petition for temporary restraining order ang Smartmatic sa disqualification sa kanila ng COMELEC na makibahagi sa bidding process sa mga darating na halalan. Ayon naman sa COMELEC, susunod sila sa anumang magiging pasya dito ng SC. Ito ang balita ni Dante Amento. Tama naman yung ginawa nilang recourse. Ang importante, at least nag-avail sila ng tinatawag na legal process base sa kung ano yung piniprescribe ng ating mga umiiral na patakaran. Wala pang natatanggap na kopya at kautusan ang Commission on Elections mula sa Korte Suprema kaugnay sa inihaing petisyon for temporary restraining order ng Smartmatic. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, karapatan ng Smartmatic na questionin ang kanilang desisyon na huwag na silang pasalihin sa anumang bidding sa mga susunod na halalan sa bansa gaya ng nalalapit na 2025 midterm elections. Sa huli, ang desisyon pa rin naman ng SC ang dapat sundin. Although ang aming desisyon ay executory, syempre nasa Korte Suprema naman kasi yan. Kung talagang bigla mag-issue ng temporary restraining order, anumang klaseng order, tatalima naman ng COMELEC. Sa mensaheng ipinadala ng Smartmatic sa UNTV News, sinabi nitong hindi pa sila makapagkukomentaryo sa ngayon sa issue bilang paggalang sa batas at sa lahat ng partido sa kaso. Sinabi naman ni Franklin Isaac, isa sa mga petitioner na idiskwalipika ang Smartmatic, inaasahan na nilang hihingi ng TRO ang Smartmatic. Tiniyak din ito na nakahanda silang magkomentaryo rito kung hihilingin ng Supreme Court. Sa tanong naman kung may panahon pa ba kung sakaling maglabas ang korte ng TRO para makasama sa bidding ng 2025 midterm elections ang Smartmatic, ayon kay Garcia. Ngayon, kung makakahabol pa, tingnan natin kung ano mailalabas sa limbawa ng ating kagalang-galang na Korte Suprema. Ang sa amin lang, ginawa na namin yung aming tungkulin, yung aming trabaho, and it's now up to the Honorable Supreme Court. Sa Huwebes, inaasahang formal ng bubuksan ng COMELEC ang public bidding para sa mga gagamiting makina o sa kabuuan ay ang sistema ng 2025 elections. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dininig kanina ng Commission on Elections o COMELEC Anbank ang aplikasyon ng 7 grupo na nag-a-apply bilang party list. Kabilang dito ang tupad na nakabase dito sa National Capital Region, SSS, GSIS pensionado, nanay, bida katagumpay at iba pa. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, 2 linggo lang ay magkakaroon na sila ng desisyon kung aaprubahan o hindi ang aplikasyon. Naging mahigpit din ngayon ang COMELEC tulad sa deadline sa pagtanggap ng application na hanggang December 29, 2023. Hindi kami basta-basta tatanggap ng kung sino lang na party list. Kinakailangan naman ito ay nakabase, lalo na pag-accredit, sa mismong intensyon ng ating saligang batas. This is really for the marginalized and the underrepresented sector. Pumasok na sa mandatory military service ang 4 na natitirang miyembro ng Korean supergroup na BTS na sina RM, V, Jimin at Jungkook. Kahapon, opisyal na pumasok sa military service sina RM at V kung saan muling nakumpleto ang OT7 members na sina Jin, Suga at J-Hope para sa send-off ceremony ng dalawa. Samantala, ngayong araw naman, pumasok sa military camp sina Jimin at Jungkook. Disyembre noong nakarang taon nang mag-enlist sa military ang eldest member ng grupo na si Jin. Habang buwan naman ng Abril at Setyembre ngayong 2023 nang pumasok sa military service si J-Hope at Suga. Naasahan na muling makukumpleto ang 7 BTS members pagsapit ng taong 2025. At para sa ating shout-out, magandang gabi sa ating mga kauserong Pinoy na sina Noel Sales Mejino, Gilbert Vengano,
Melissa Calag, Efren Anino Guhilde, at Robert Gomez Lopez, gayon din po kay Paul Salvacion Jr. At mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan, pwede nyo po itong muling mapanood sa amin po mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na rin po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 15:13-14 na nagsasabi, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.